Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. At sa lahat na nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dondon. Nakatira dito sa lalawigan ng Malay-Balay sa may Bukidnon. Ang kwentong ibabahagi ko dito sa channel mo ay hango sa tunay naming karanasan. Pero hindi po ito dito sa kasalukuyang tinitiran ko, kundi sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng North Cotabato, kung saan naninirahan ako noon, kasama si Lolo Pangkoy. Dekada 90 nang mangyari ito. At ng mga panahon na yon ay nagkakasakit ng abuelo ko, si Lolo Pangkoy. Kinausap ako ni nanay na sa bahay na muna na ako ni Lolo Pangkoy pansamantalang tumira, para naman may mag-alaga at may mautusan ito oras na may kailangan. Nanirahan sa liblib na baryo at malayo sa kabiyasan ng abuelo ko. Siguro ay mga 3 oras mahigit kung susumahin ko ang layo mula sa amin papunta sa bahay niya. Sa mataong lugar naman kami naninirahan ng mga magulang ko. Malapit lang sa bayan. Kung kaya't medyo nag-aalalangan pa akong pumayag sa pakiusap ng aking ina. Pero dahil sa wala namang ibang maaasahan si Lolo kundi ako lang, gawa ng nag-iisang lalaking apo lamang ako. Ang mga tiyuhin at tiyahin ko naman ay nasa Manila naninirahan. Kaya pumayag na rin ako sa pakiusap ng aking ina na pansamantalang doon na muna ako tumira sa bahay ng abuelo ko. Natatandaan ko pang ang nakailang beses nang pinuntahan ni nanay si Lolo Pangkoy at pinakiusapang sa bahay na lamang namin ito manirahan. Para naman kahit papano, may titingin kay Lolo at may mag-aalaga dito. Hindi kasi mapanatag ang aking inang nag-iisa lamang sa bahay si Lolo Pangkoy, lalo na at may sakit itong dinaramdam. Ang kaso nga lang, kahit na anong pakiusap ni nanay ay ayaw talaga makinig ni Lolo. Nagmamatigas ito at ang rason sa bahay kung saan siya iniwan ni Lola mula nang mamatay yon. Kung kaya't doon na rin daw siya mamamatay sa bahay na ito. Ayaw niyang iwan ang bahay nilang dalawa ni Lola Minyang. Dahil yun na nga lang daw umano ang alaala at bagay na meron siya. Tapos aalis pa siya para manirahan sa bahay ng mga anak niya. Ano na lamang umano ang sasabihin niya kapag nagkita sila ni Lola sa kabilang buhay. Napaka-sentimental at madrama si Lolo. Mukhang sa kanya nga rin ako nagmana dahil mahilig din ako mangolekta ng mga bagay bilang alaala nun. Isang araw, habang nililinis ko ang bakuran ng bahay, tinawag ako ni Lolo. Pinapalapit sa kanya. Saglit namang binitiwan ko ang itak sa gilid ng bakuran at walang pag-aatubiling nilapitan siya. "Bakit Lo, may iuutos po kayo?" Tanong ko sa kanya. Sinabihan niya akong pumunta sa may talipapa para bumili ng karne. Araw ng linggo ito at marami umanong nagbebenta ng mga preskong karne sa talipapa. "Sige po, pero pwede po bang maya-maya na lang po? Tatapusin ko muna yung ginagawa kong pagtatabas ng damo." "Ay nako namang bata ka. Pagmalik mo na lang yung galing sa talipapa. Saka mo na lang tapusin ang pagtatabas niyan. Kapag mamaya ka pa pupunta wala ka nang maabutang pangkarne doon. Alam mo naman dito sa atin isang beses sa isang linggo lang may binibenta. Sige na, bumili ka na doon." Sige po, sandali lang at maghugas lang ako ng kamay." Matapos ko makapaglinis ay bumalik na ako kay Lolo at kinuha ang perang pambili. Bago ako umalis ay binilinan niya pa akong bumili na rin ng iba pa mga pangangailangan namin sa bahay. Habang naglalakad ay nakita ko ang kakilalang si Carlos. Kababaryo ito ni Lolo Pangkoy at nakilala ko lamang siya nung minsang dumayo sila ng mga kaibigan niya at nakipaglaro ng basketball sa barangay kung saan ako nakatira. Nakangiting nagmadaling nilapitan niya ako at nagkamustuhan ng konti. Saktong papunta rin siya sa talipapa at sabay na kaming naglakad noon. "Ngayon ko lang nalaman na may kamag-anak ka pala dito. Ayos. Pwede na pala kitang puntahan sa bahay ng lolo mo kapag wala akong ginagawa Wika niya.
May sakit kasi si Lolo kaya ako muna yung nag-aasikaso sa kanya. Abala si nanay, tsaka hindi pwedeng wala siya sa bahay. May sakit din kasi yung bunsong kapatid ko. Kaya ako na lang yung pinapunta niya sa bahay ni Lolo. Sa kadagalan ng pag-uusap namin, ewan ko ba, pero napunta sa mga kababalagang nangyari sa kanilang baryo ang naging paksa nun. Hindi ko gaanong pinakinggan ang sinabi ni Carlos. Pero isa sa mga sinabi niya ang umagaw sa atensyon ko. Yun ay ang sabihin niyang may aswang daw ang napapabalitang gumagala sa kanila. At ilang buntis na rin umano ang nakukunan sa hindi mawaring dahilan. Ang hinala umano ng karamihan ay aswang nga ang salarin kung bakit may mga nakukunang buntis at may mga nagkakasakit na kabataan. Nung una ay hindi umano naniniwala si Carlos sa mga usap-usapan tungkol sa aswang. Pero noong mismong ang ate niya na ang nakaranas tungkol dito at ibinalita ito sa kanila, nang minsang ura-uradang pumunta sa bahay nilang buntis niyang kapatid. Doon ay tila ba unti-unti na siyang nakumbinsing. Totoo nga mga usap-usapan. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang mga sinasabi ni Carlos tungkol dito. Ni minsan di pa naman ako nakaranas ng ganun eh. At doon sa barangay kung saan nakatirang pamilya ko ay wala namang napapabalitang ganun. O maski usap-usapan tungkol dito. Halos karamihan ng taong naninirahan sa barangay namin abala sa kanya-kanyang diskarte sa buhay. Ano nga ka mo uli? May sakit yung lolo mo, nako. Par, bantayan mo mabuting lolo mo. Mag-iingat kayo lalo na sa gabi. Mahirap na at baka mamaya imagawi sa bahay niya yung aswang. Papiaw na natawa ako bago nagwikang hindi naman totoong aswang. Na baka nagkataon lang ang mga kakaibang nangyari sa baryo. Kaya huwag siyang mag-alala dahil walang mangyaring hindi maganda. Biniro ko pa itong huwag manakot dahil matatakotin akong tao. Tawa naman ng tawa si Carlos habang tinatapik ang balikat ko nun. Basta par, kapag kailangan mo ng tulong, puntahan mo lang ako sa bahay ah. Mga 6 na bahay lang naman ang agwat ng bahay namin mula sa bahay ni Lolo Pangkoy eh. Aniya. Para wala nang maraming usapan ay tumanguna lamang ako at iniba na ang usapan nun. Natigil lamang ang pagkikwentuhan naming dalawa nang marating na namin ang talipapa at nagkanya-kanya. Paano? Dito na ako par. Punta na lang ako sa bahay ng lolo mo kapag may bakanting oras. Turan pa ni Carlos bago ito humiwalay ng daan. Habang iginagala ko ang paningin ay nakita kong konti na lamang ang mga namimili. Kaya kaagad nang naghanap ako ng karne na pinapabili ni Lolo Pangkoy. Habang nagpapalinga-linga ako at naghahanap ng karne nun, nagtataka ako dahil sa wala naman akong nakitang may nagbebenta. Tinanong ko ang tindera ng gulay na binilan ko kung saan pa may nagbebenta ng karne. Sandali namang nagpalinga-linga ang matandang lalaki bago nagsalita nun. Mukhang nahuli na daw ako. Wala na siyang nakikitang may mga tao pang nakapwesto sa may karnehan. Ibig lang sabihin ay ubos na mga paninda nila. Nagsiuwian na ang mga ito. Kung sana'y inaga-agahan ko ang pagpunta, may maaabutan pa sana ako nun. Anong oras na kasi iho? Dapat kapag bibili ka mas agahan mo pa yung pagpunta dito sa talipapa. Kapag ganitong araw ng linggo, nako, dagsaan talaga yung bumibili ng karne. Kung kukupad-kupad ka at ganitong oras ka na pupunta wala ka talaga maaabutan. Ganun po ba? Sige ho, alis na ho ako. Pasensya na po sa abala. Yari ako dito kay Lolo Dapat binilisan ko na maglakad Nakikipagkwentuhan pa kasi. Malamang sa malamang kasi sa susunod na linggo pa uli ako makakabili ng karne. O kung hindi naman kaya baka papuntahin pa ako ni Lolo Pangkoy sa bayan para bumili. Nakailang beses pa akong bumuntong hininga at iginala ang paningin. Nung akmang uuwi na lang sana ako at sasabihin kay Lolo na wala akong naabutan, meron akong nakitang matandang lalaking iika-ikang maglakad at may bitbit na balde sa hindi kalayuan. Para siyang naglalako ng karne, Sir Seth. May parang likidong pulang pumapatak mula sa puwetan ng balding yon.
Nilapitan ko ito, Sir Seth. Nasa isip ko baka makalayo pa at hindi na naman ako makabili ng lulutuing ulam ni Lolo Pangkoy. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may iba. Habang papalapit na ako ng papalapit sa matanda, hindi ko alam pero alam mong may pumipigil sa isipin mo o may pumipigil sa isipan mo na wag lumapit doon. Pero magpaganon pa man, tumikim ako at pilit na iwinaglit sa isipan ng kung anumang bumabagabag nun. Lalo pat alam kong inaasahan ako ni Lolo na makakabili ng karne nun. Paglapit ko, tama ako. Karne ang nilalako ng matanda. Manong, presko ba yung karning nilalako mo? Tanong ko. Sandali kong tiningnan ito bago ibinalik ang tingin sa mga nakabalot na plastik na karne. Malaki ang pagkakangisi ng matanda at sunod-sunod na tumango. Medyo napangiwi pa ako ng bahagya nung malanghap ang amoy nito na parang nagmumula sa bunganga niya. Parang amoy paksiw na amoy panis na laway ang bunganga nito. Nang magsalita at nagwikang preskong-presko umano ang karning nilalako niya. Hindi na ako nagdalawang isip pang bumili ng isa sa mga nakabalot na karning yon. Natuwa pa nga ako dahil ang mura lamang ng binibenta niya. Parang kalahati nga lang yata sa presyo ng karne sa palengke ang karning nilalako ng matanda. Matapos kong bumili, bumalik pa ako sa talipapa para bumili ng sibuyas at iba pang iniutos sa akin ni Lolo Pangkoy. Iyo, ano yung dala mo? Karne ba yan? Tanong ng matanda na napagtunangan ko kanina. Tumango ako. Biglang sumeryoso ang mukha ng matanda. Nagtanong kung saan ko daw nabili yon. Ang alam niya kasi ay wala nang nagbebenta ng karne kanina nung magtanong ako. Doon sa matandang naglalako. Maikling tugon ko sabay nguso kung saan ko nakita kanina ang matanda. Naglalako? Teka, may pumapasok na palang maglalako ng karne dito. Looban na to at malayong malayo sa Kabiasnan ha. Singit naman ang isa pang lalaking kasama ng matanda nun. Napansin kong makahulugan na nagtingin ng dalawa na para bang may iniisip silang hindi ka nais-nais. May problema po ba? Tanong ko. Wala naman. Tugon ito at inabala ng sarili sa pagbubutingting ng mga paninda. Sa nakikita kong naging reaksyon ng dalawa ay hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Para kasing nakakapangduda mga kinikilos nila matapos nilang malaman kung saan ko binili ang karne. Nako iho, payo ko lang ha. Mag-iingat ka sa mga naglalako-lako na yan. Hindi mo alam kung talaga bang karne ng hayop yung binibili mo at baka kung... Hindi na naituloy pa ng lalaki ang sana'y sasabihin niya. Mabilis na siyang sinaway ng matanda at inutusang ayusin na ang mga paninda nila. Nakakapagtaka man ay ayokong mag-isip ng kung ano. Kaya't hindi ko na lamang inintindi pang sinabi ng lalaki. Matapos kong makuha ang mga binili, binayaran ko na kaagad tapos umalis na rin. Ilang sandali pang nakalipas ay narinig ko ang boses ni Carlos. Nung lingunin ko kung saan ang gagaling ang boses nakita kong nagmamadali itong tumakbong papalapit. Buti at naabutan kita. Bilis mo maglakad, boy. Sa hinihingal na boses tinanong ako ni Carlos kung may nabili pa ba akong karne. Siya kasi wala nang naabutang nagbebenta nun sa suki nila Siguradong mayayari umano siya sa kanyang ina. Kanina pa siya inuutosang bumili pero dumaan pa siya sa bahay ng kaibigan niya at nakipagkwentuhan. Sa pag-aakalang may aabutan pang paninda ng karne sa talipapa. Ipinakita ko sa kanya ang nabili ko. Sinabi ko rin sa kanyang hindi sa mismong talipapa ko nabili ito. Mabuti na lang at may matandang dumaan hindi kalayuan at naglalako ito. Kaya nakabili ako. Kung alam ko lang sana na karne din pala ang bibili niya, hindi sana tinawag ko na siya o kaya ay pinahintay ko siya dun sa matanda. Napakunot ng noo si Carlos. Parang nagtataka ito. Nung sabihin ko kung kanino nabili ang karne. Kagaya din doon sa dalawa kanina sa talipapa ang naging reaksyon niya. Alam mo par, hindi sa pinag-iisip kita.
Dito sa baryo namin, hindi basta-bastang nakakapasok ang mga maglalako ng walang pahintulot ni Mang Rigor. Sa pagkakaalam ko, wala pa siyang pinapayagang makapasok na mga naglalako-lako ng karne na yan. Dapat may pwesto ka dyan, tapos, ayun nga, kakilala at may mga suki. Saan niya? Mang Rigor? Sino yon? Tanong ko. Ayon kay Carlos, isa sa mga kanang kamay ni kapitan ang taong nabanggit niya. Ito umano ang pinagkakatiwalaan ng kapitan sa kanilang baryo. Magmula nga raw nung may mga kababaryo ang kamuntikan ng malason at ang hinala nila ay isa sa mga naglalako ng pagkain pumapasok sa kanilang baryo ang salarin, ay mahigpit nang ipinagbabawal ni Mang Rigor ang mga ito na makapasok uli sa kanilang lugar para maglako ng mga pagkain. Kahit na anumang kagamitan, hindi din pinapayagan. Ganon kahigpit ang matandang yon. Kaya't ngayon nagtataka siya sa binili kong karne. Baka naman nagbago na. Baka pinapayagan na makapasok dito. Sabi ko pa, na ang tinutukoy ay ang mga maglalakong pinagbabawalan. Ewan ko, hindi ko alam. Kibit balikat na tugon ito. At nagwikang hindi bali umano. Itatanong niya kay Mang Rigor kung may pinapayagan na ba itong maglalakong pumasok sa kanilang lugar. Dagdag pang saad ni Carlos, hindi lang naman tungkol sa kamuntikan ng pagkalaso ng ibang kababaryo ang naging dahilan kung bakit mahigpit ng pinagbabawalan ni Mang Rigor ang mga maglalako at hindi kakilalang tao na pumasok sa kanilang lugar. Minsan na ring may tumirang matandang lalaki ang nagpapalit anyo sa kinagabihan umano. Nagulat nga lang daw sila nang mabalitaang ilang araw nang naninirahan sa kubong nasa dulo ng kanilang baryo ang matanda. Magmula nung dumating sa kanilang lugar ang matandang yon, gabi-gabi na umanong parang may hindi napapagod na tunog ng wakwak. Patungo umano ito sa dulong baryo. Bukod pa dyan, may kakaibang hayop din ang namamataan sa kubo nito. Ilan na rin umano sa mga hayupan ng baryo ang sunod-sunod na nagkakasakit at nagkakandamatayan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hanggang sa isang araw nun, isa sa mga kababaryo ni Carlos ang nakakita sa matanda, malapit sa kubo. Pauwi pa lamang umano ang lalaki galing sa panghuli ng isda sa ilog nang napadaan ito malapit sa kubong nasa dulong baryo. Ayon pa sa lalaking nakakita, gula-gulanit umano ang damit ng matanda. Namumula ang mga mata. Naaakalain mong nakasinghot ng sangkaterbang katol. Habang papalapit ay nagtataka ang lalaki kung anong ginagawa ng matanda sa labas ng kubo nito ng ganong oras. Dahil sa kuryosidad ay nagdahan-dahan itong lumapit at sinipat ng maigi kung ano ang ginagawa ng matandang yon. Nang makita umano ng lalaki, halos kilabutan at magtaasan ng mga balahibo nito sa katawan. Kitang-kita nitong may nilalantakan umanong sariwang karne ang matanda. Sarap na sarap para umano ang matanda na para bang kumain lamang ito ng nilagang karne. Dahil sa nasaksihan ay nag-ipon ng lakas ang lalaki at walang pag-alinlangang hinataw ito ng itak. Natamaan niya ito sa kaliwang pisngi, pero nakatakbo. Ang kwento pa ng lalaki sa kanila ay mabilis at napakaliksi daw ng matanda, kung kaya't hindi na ito nahabol pa. Matapos ng pangyayaring ito ay agarang kumalat ang balita sa baryo at ikinakalat ng lahat na isang aswang ang matanda. Walang ibang pwedeng paghinalaan ang lahat tungkol sa mga nagkamatayang hayop, kundi yung matandang yon. Yun din umano ang kakaibang hayop na namamataan sa kubo pagsapit ng dilim. Pinuntahan ng karamihan ang bahay ng matanda. Pinagtulungang sunugin para hindi na makabalik pa. Magmula daw nang umalis ang matanda ay natigil lang naririnig nilang huni. Simula din ang mangyari ito ay mas lalong naghigpit pa si Mang Rigor sa lahat ng mga taong maglabas-masok sa baryo at sa mga taong pumapasok para maglako. Pero ito ngayon, may bagong aswang na naman yung napapabalita. Pambihira, hindi na matapos-tapos yung kababalagan dito sa baryo. Porki ba't liblib na at halos na pag-iiwanan na ng panahon eh.
sabi ni Carlos noon. Natigil lamang ang pagkikwento ni Carlos nang malapit na kami sa bahay ni Lolo Pangkoy. Agaran na ako nagpaalam kay Carlos at nagwikang ituloy na lamang namin ang kwentuhan sa may susunod kapag may bakanting oras na. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nadatnan ko si Lolo Pangkoy sa kusina. Nagmano muna ako bago inabot sa kanya ang mga pinamili. "Mabuti naman at nakauwi ka na," wika pa nito sa masungit na boses. Humingi ako ng pasensya at ipinaliwanag kung bakit natagalan ako. Pero hindi ko nabanggit kay Lolo kung saan ko nabili ang karne. Habang tinutulungan itong maglinis ay tinanong ko si Lolo kung totoo bang may tumirang matandang aswang sa kanilang baryo. Saglit na tumingin sa akin si Lolo Pangkoy bago tumango. Pero noon lang daw yon. Magmula kasi nung may kapitbahay siyang nakakita sa karimari-marim na ginagawa ng matanda. Umalis na ito at hindi na bumalik pa. "Pero Lo, totoo po bang natagadaw nang nakakita yung matandang pinaghinalaang aswang?" Yun ang sabi teka, bakit pa naitanong ang tungkol dyan?" Baling na tanong sa akin ni Lolo Pangkoy at sandaling tiningnan ako. Napakamot naman ako sa ulo sabay iling. "Wala naman Lo, naitanong ko lang." "Ganun ba? Teka, huwag mong sabihin sa aking interesado ka tungkol sa mga kwentong aswang-aswang na yan." Papyaw na natawa ko at sinabing kailanman na hindi ako naging interesado dito. Tumangutango lamang ito at itinuloy ang ginagawa. Matapos kong hugasan ng karne ay nilapag ko na ito sa lamesa. Pagkalapag ay sinabihan ako ni Lolo Pangkoy na siya nang tatapos. Na maghugas na ako ng kamay at pumuntang sala. Sinunod ko naman ito pagkatapos ay nagpahinga na. Pero wala pa mang ilang segundong nakaupo ako at nagpapahinga. Narinig ko ang boses ni Lolo. Tinawag niya ako at inutusang bumili ng kalamansi nun. Nayayamot namang napapakamot ako sa ulong naglakad papalapit kay Lolo. "Dapat sinabay niyo na yung kalamansing ipabili sa akin kanina sa Talipapalo eh. Nakakapagod kayong maglakad. Ang layo pa ng mga tindahan dito." "Ay nakong bata ka. Sumunod ka na lang sa inuutos ko. Tsaka pagpasensyahan mo na yung lolo mo kung makakalimutan na. Tumatanda na eh. Kaya madalas na akong nakakalimot sa ibang bagay." "Talaga tong si Lolo. Sige na nga, akin na po yung pambili." Matapos niyang iabot ang pera ay nagmadali na akong lumabas. Iniwan ko si Lolo na isa-isang nilalamas sa toyo ang karneng nabili ko. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik ako at nakita kong nagniningas na ng apoy si Lolo Pangkoy. Sinabi ko sa kanya na ako na lang ang maglagay ng kalamansi sa karne. Ako na rin ang magluluto ng uulamin namin. Magpahinga na lang siya matapos magdingas ng apoy. "Ako na. Alam naman nating hindi ka marunong magluto. Mamaya niyan imbes masarap ang pagkain natin mabulyaso pa." "Aray ko naman Lo, sakit mo naman magsalita. Tagos sa puso yung sinabi mo Pinandilatan naman ako ni Lolo at inutusan ng maghiwa ng kalamansi para maibabad niya ng karne bago lutuin. Bilisan ko na umano at baka mahambalas niya pa umano ako ng hawak-hawak niyang panggatong noon. "Ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan, Tokmol ha? Kumilos ka na." Natawa na lamang ako sumunod sa utos nito. Kinuha ko ng sangkalan pagkatapos ay isa-isang hiniwa ang kalamansi. Matapos mag-apoy ay naghugas na ng kamay si Lolo. Lumapit ito sa akin at isa-isang piniga ang kalamansi sa karning nakababad. Maya-maya pa, nagtataka ako. Napatakip ng ilong. Bigla kasing umalingasaw ang napakabahong amoy doon sa karning pinigaan ni Lolo ng kalamansi. Kumunot ang noo kong napatingin sa karne at napaisip, bakit biglang bumaho yon? Gayong bagong bili lang naman at nakakasiguro akong preskong-presko pa ang karning nabili ko. Maya-maya ay mas lalong nanlaki ang mga mata ko at napamulagat. Nang matitigang mabuti ang karne, may mga maliliit na insekto ang gumagalaw doon. Habang nakatitig ay napagtanto kong may mga maliliit na uod ang nakita kong nag-uunahang gumalaw. Pero ang mas ikinagimbal ko sa lahat
ang kaninang karne ng baboy na nakita ko. Hindi ko alam kung anong karne na yon. Pero meron akong nakita, Sir Seth. Parang sa parting balat ng akala kong karne. Parang may tato. Nalintian na. Saan ka bumili ng karne at bakit? Tao at tatong nabili mo. Malakas ang boses na tanong ni Lolo Pangkoy sa akin noon. Kinakabang sinabi ko kay Lolo na doon ko nabili ang karne sa talipapang sinabi niya. Pero sa naglalakong matanda dahil wala na akong makitang nakalatag na karneng binebenta. Napamura si Lolo at sinabi sa akin na aswang ang napagbilhan ko. At ang karneng binebenta nito, hindi hayop. Aswang, Lo? Oo, aswang ang napagbilhan mo. Yun pa lamang ang unang pagkakataong makita kong galit na galit si Lolo Pangkoy. Mamula-mula mukha niya sa sobrang galit nun. Kinakabahan naman ako sa isiping baka atakihin na naman ang sakit ng abuelo ko. Mabilis na kumilos si Lolo at agad na ibinalot ang karne ng tao. Tapos ay dinala niya ito sa likuran ng bahay. Inlibing yon. Nangilabot ako sa nasaksihan at napaupo na lamang. Nangangatog ang mga tuhod ko at sunod-sunod ang pagkabog ng dibdib ko noon. Dahil sa buong buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng karne ng tao. Pagbalik ni Lolo ay nilinis niya ang lamesa at pinunasang maigi para mawala ang amoy. Habang pinagmamasdan ko si Lolo, para bang wala lang sa kanyang tungkol sa nakitang karne. Nawalan ako ng ganang kumain ng tanghaliang ito. Kaya't si Lolo Pangkoy lang ang kumainan. Iniluto niya na lang, isda nun. Kinagabihan, kakatapos pa lamang namin maghapunan nang bigla akong nakaamoy ng napakabaho na parang may nagtapon ng formalin. Yun po bang ipinangpalit sa dugo ng bangkay ng tao sa katawan kapag iniimbalsa mo ito? Ganun na ganun ang naaamoy ko, Sir Seth. Nagreklamo ako kay Lolo Pangkoy kung saan nanggaling ang naaamoy kong napakabaho. Akmang sasagot na sana si Lolo nang bigla kaming nakarinig ng malakas na pagpagaspas ng malalaking pakpak sa taas ng bubungan. Nakarinig na rin kami ng huni ng wakwak. Sobrang nakakapangilabot yon. Ito na yung kanina ko pa hinihintay, Don. Apo, sabi niya. Anong hinihintay? Yung kung sino mang nasa labas ng bahay ang tinutukoy ko. Alam kong pupuntahan tayo niya nang malaman nating karne ng tao yung binebenta niya. Wika ni Lolo. At naglakad ito papasok sa loob ng kwarto. Paglabas niya ay may bitbit na siyang buntot ng pagi. Akmang lalabas na sana ito ng bahay pero mabilis ko siyang nilapitan at pinigilan. Lolo, anong gagawin mo? Hindi mo kaya yung aswang na sinasabi mo. Matanda ka na at baka isang sapak ka lang nun ibulagta ka na kagad sa lupa. Kinuha ko na yung buntot ng pagi. Sinabi ko sa kanya na hayaan na lamang na magpaikot-ikot ng nilalang sa labas. Total, sigurado naman akong hindi makakapasok sa loob ng bahay namin yon. Maya-maya ay narinig kong nagkukutkot sa taas ng bubungan ng nilalang. Napatingala ako kung saan banda ito. Ilang sandali pa ay halos mangilabot ako sa nakita. Kitang-kita kong may butas ng bubungan namin. Nang titigan ko ito, may mapupulang mga mata ang nakasilip doon. Mabuti na lang at narinig ko ang ilan sa mga kapitbahay ni Lolo. Nasa labas ito ng bakuran habang pinagbabato sa taas ng bubungan ng nilalang at patuloy silang sumisigaw. Mabilis ko nang hinatak si Lolo para ilayo sa bubungang may butas. Matapos kong malayo ay sumilip ako sa bintana para alamin kung sino mga nagsisigawang kapitbahay noon. Lolo Pangkoy! Don! Ayos na ba kayo dyan? Si Carlos yon. Pasigaw din akong tumugon at sinabing ayos lamang kami. Nakita kong nagsidatingan pang ilan sa mga kapitbahay at may dalang sulunon. Walang tigil na pinagbababato ang nilalang na nasa itaas ng bubungan.
Hanggang sa maya-maya pa nakarinig na lamang kami ng pagaspas. Pagaspas papalayo. Nung naramdaman naming wala na ito ay saka pa lamang kami lumabas ng bahay. At doon ay naikwento sa amin ni Carlos kung paano siya nakahingi ng tulong sa mga kapitbahay noon. Ayon pa sa kanya, hindi siya mapakali sa bahay nila. Magmula noong malaman niyang sa maglalako ako bumili ng karne. Matapos niya kasing maitanong kay Mang Rigor ang tungkol sa maglalako ay doon niya napag-alamang walang pinahintulutang maglalakong tagalabas baryo ang matanda. Saktong paglapit niya nga sa tapat ng bahay ni Lolo, nakarinig sila ng huni ng wakwak. Tinitigan nilang maigi ang taas ng bubungan. Doon nila nakita ito. Patakbo siyang nagtungo sa bahay ni Mang Rigor at nanghingi ng tulong sa iba pang mga kapitbahay noon. Nagpasalamat kami sa mga kapitbahay ni Lolo. Dahil kung hindi sa mga tulong nito, baka kung ano nang nangyari sa amin. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo pang pinaigting ang mga pagbubusisi ni Mang Rigor sa mga taong dumadayo o pumapasok sa baryo para hindi na umano maulit pang nangyari. May mga nagroronda ding kalalakihan sa gabi. Isa na ako sa mga sumasama minsan kapag nagroronda. Napag-alaman ko din na ang matandang aswang ang pinagdududahan ng ilan sa mga taga-baryo. Mukhang minarkahan umano ng aswang na yun ang kanilang lugar. Kaya't binabalik-balikan at naghahanap ng mabibiktima. May nagsuwestyon namang magtanong sa albularyo kung ano mga pangontras sa aswang para hindi na ito makapasok sa lugar namin. Pinaunlakan naman ni Mang Rigor ang suwestyon ng kababaryong lumapit sa manggagamot. Magmula nga noong may albularyo na ang pumasok sa baryo at may mga ibinaong pangontra ng aswang sa bungad at sa dulo. Wala na kaming nabalitaan pang may nilalang na nagawi doon. Hanggang sa makabalik na ako sa bahay namin. At sa kabutihang palad ay nakumbinsi ko si Lolo na paminsan-minsan ay sa bahay namin mamalagi.